Ilang minutong nakalipas, simula nang mag-umpisa ang misa para sa mag-asawang Mang Sendo at Aling Nimpa. Wala namang kahinahinalang nangyari. Halos mga kakilala lang at malalapit na kaibigan ang dumalo sa libing. "Asan ka na? Nasan ka, Romana? Bakit hindi ka magpakita ngayon?" Wika ni Tatang Uyong sa sarili habang nakatayo sa isang sulok. Hindi rin nakikita sa lugar ang iba pang katutubo dahil naatasan silang magkubli bilang proteksyon sa mga taong naroon. Hindi lang tribo ni Tatang Uyong ang dumalo, maging ang ilan pang katutubo mula sa karatig na kabundukan. Ito ay bilang paghahanda sa anumang masamang tangka. Bago pa man sumapit ang araw ng libing, nakarating na sa mga ito ang balak ni Roman. Samantala, habang nakikinig ng misa, napansin ni Lucas ang isa sa mga sakristan na kasama ng pare. Balisa ito, panay ang tingin sa gawing kanan. Nang mapansin nito na nakatingin sa kanya ang binata ay bigla itong yumuko. "Alam kong napapansin mo rin ang kilos ng sakristan na yan, Lucas. Maging alerto ka dahil baka sa kanya magsimula ang pagsalakay." Wika ni Elias. Nagkasundo ang magpinsan bago pa man sumapit ang araw ng libing. Dahil na rin sa pang-uudyok ni Tatang Uyong kay Lucas, kinausap nito si Elias. Humingi ng tawad ang binata. "Alam ko, Elias. Kanina ko pa napapansin ang taong yan eh. Panayang tingin sa gawing kanan natin. Yan lang ang bahaging walang nagbabantay na katutubo." Tugon ni Lucas. Maya-maya lang ay dineklara ng pare na tapos na ang misa. Inihahanda na ang kabaong ng dalawang matanda upang ipasok sa nityo. Nagsinde ng insenso ang dalawang sakristan. Hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Bakong ang ginawa nito. Biglang nagpakawala ng palaso ang binata. Tinamaan ang kamay ng sakristan. Dali-dali itong tumakbo palayo. Ngunit nagawa siyang mahuli ni Elias. "Sinasabi ko na nga ba eh. Anong nilagay mo sa insenso?" Tanong ni Elias. "Bakit ko naman sasabihin sa'yo?" Tugon ng sakristan, sabay tawa ng malakas. Napatingin si Elias sa isa pang sakristan, ngunit hawak na ito ni Lucas. "Sabihin mo, ano ang nilagay nyo sa insenso?" "Hindi nyo na kailangang pigain ang dalawang yan. Huwag nyo nang tanungin. Ito ay isang uri ng dagta ng puno na sa oras na maihalo sa insenso, nagsasani ito ng pagkahilo sa sino mang makakamoy. Ito ang lasong gagamitin ni Roman para mapahamak ang lahat ng nandito." Wika ni Tatang Uyong habang ipinapakita ang isang bagay na inilagay ng sakristan sa insenso. "Malinaw na sa akin na tauhan kayo ni Caroman. Pero bakit nyo ginagawa ang bagay na to? Ano ang kasalanan ng mga magulang ko sa inyo? Ano ang kasalanan ng aking angkan?" Tanong ni Lucas. Ngumiti lang ng nakakaloko ang dalawang sakristan. Matapos ay may kung anong kinagat mula sa kanilang bibig. Nangisay ang mga katawan nito habang lumalabas ang itim na likido sa kanilang mata at tenga. "Nagpatiwakalang dalawang yan. Wala na tayong magagawa. Magpasalamat na lang tayo at hindi napahamak ang karamihan. Padre, maaari nyo na pong ipagpatuloy ang huling seremonya nang makapagpahinga na ang mag-asawa sa huling hantungan." Wika ni Tatang Uyong. Ipinagpatuloy ng pare ang pagbabasbas sa mga kabaong habang ipinapasok sa mga nityo. Matapos ay sinara na ito ng sepulturero. Nagsipag-uwian na ang mga tao. Nagpunta ng ilan sa malalapit na kakilala ni Lucas
sa kanyang tahanan upang mananghalian. Salamat sa Diyos at walang nangyaring masama sa taong nakilibing. Sa tingin ko, hindi nga biro ang kakayahang taglay ni Caruman. Maging ang kanyang mga disipulo, hindi natin pwedeng malitin. Wika ni Lucas. Isang batikang manlalason ang sinasabi mong Roman. Mahusay siyang kumilos at sinisigurado niyang walang makakalusot na impormasyon tungkol sa kanilang mga balak. Wika ni Abin. Hayaan mo sana kaming makatulong nang sa ganon ay makabawi man lang ako. Wala kang dapat bawiin. Hindi mo na kailangan magsalita pa, Elias. Kailangan ko ang tulong nyo. Nagpapasalamat ako dahil nagpunta kayo. Aminin ko, may pagkakamali din akong nagawa. Kaya sana ipagpatawad nyo ang inasal ko. Wika ni Lucas. Gaya nga ng sinabi ko, kapatid ko ang iyong ama. At kahit gaano kalayo o anumang pinagdaanan namin noon, mananatili ang bigkis namin. Wika ni Abin. Naalala ni Lucas ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kakayahang taglay. Kaya kinuha nito ang pagkakataon upang magtanong sa tiyuhin. Nabanggit sa akin ni tatay na siya na lamang ang natitirang mananandok. Kung gayon, ano ang kakayahan yung taglay ni Elias? Totoo ang sinabi ng tatay mo. Sa aming tatlong magkakapatid, siya lang ang nakapagmana ng kakayahan ng aming ama. Samantalang kami ni Manong Ismael, sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. May kaibang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi kami basta-bastang tinatabla ng mga sandatang gawa ng tao. Ganon din ang kakayahan na taglay ni Elias. Kaya kung sakaling itinarak mo sa akin ang talim ng sibat mo, nung naglaban tayong dalawa, mapuputol lang ito. Pero mabuti na rin at hindi mo itinuloy. Masakit yun sa balat. Wika ni Elias, sabay kamot ng ulo. Ako naman, hindi ko sigurado kung talagang naman ako ang kakayahan ni tatay. Isa lang ang pasyenteng nagamot ko at hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dumating si Ka Indio, ang matandang pinuno ng mga rebelde. Nagawa mo kong pagalingin gamit ang kakayahan ng iyong ama. Walang duda, ikaw nga ang nagmana ng kanyang kakayahan. Kung meron mang taong magpapatunay nun, walang iba kung hindi ako, pati na rin si Rosmar. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Lucas. Wika nito. Ewan ko ba sa batang ito kung bakit hindi pa rin niya nauunawaan ng lahat. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang pangitaing nakita mo sa panaginip? Ang pagpapakita ng espiritu ng kagubatan at ang pagbibigay sa iyo ng nalagas na sungay ng usa. Ito ay palatandaan na ikaw ang sumunod na mananandok. Kaya ito, gamitin mo ang pulbos ng sungay. Malaking tulong ito para maiwasan mo ang lasong gawa ni Romana. Pagpapaliwanag ni Tandang Uyong. Nasa likod mo kaming lahat, Lucas. Kaya sabihin mo sa amin kung anong susunod mong plano. Nag-aantay na kami. Wika ni Bakong. Sa totoo lang, gusto ko nang tapusin yung laban na to para maipagiganti si tatay at nanay. Pero naroon pa rin ang agam-agam na maaaring marami ang madamay. Lalo pa na maraming tao ang malapit sa aking ama. At batay sa mga nangyari, iniisa-isa ni Caruman ang lahat ng mga taong yon. Ayoko madamay sila sa labang ito. Tugon ni Lucas. Yan din ang inaalala ko. At siguradong alam na ni Romana na kaya nating kontrahin ang anumang pag-ataking gagawin niya. Hahanap at hahanap ng paraan ng taong iyon para tuluyan tayong pabagsakin. Ang mga tauhan ko na ang bahala doon. Aalamin namin ang kinaroroonan ni Roman at babantayang mabuti ang lahat ng mga galaw niya. Siguro panahon na para
para magbago kami ng landas na tinatahak. Nakakapagod na din ang makipaglaban nang wala namang napapala. Wika ni Ka-Indio. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Ka-Indio. Sa ngayon ang kailangan nating gawin, pag-aralang mabuti ang kilos ng kalaban. Ayoko magpadalos-dalos ng pasya dahil hindi lang iisa ang buhay na nakasalalay dito. Hindi lang sa akin umiikot ang mundo. Matapos ang pag-uusap na yun, sinimulan nila Ka-Indio ang pagmamanman sa lugar ni Caroman. Kampante naman ito na hindi siya gagalawin ni Caroman kaya hindi nagtago ang matanda. Lantad din sa buong baryo na siya ang pumatay sa mga magulang ng binata. Ngunit wala ni isa sa mga taga-baryo ang naglakas ng loob na pagbayarin ito sa kanyang ginawa. Ipinagmamayabang pa nito sa mga tao ang ginawa niya. Isang hapon, habang naglalakad pauwi galing sa bayan, nakita ni Lucas sina Caroman na nag-uusap sa harapan ng isang tindahan. Napalingon ang isa sa mga kainuman nito. Itinuro sina Lucas. Tumayo si Caroman. Lumapit sa kinaroroonan ng binata. Kalma lang, Lucas. Tandaan mo ang plano natin. Wika ni Bakong. Huwag kang mag-alala. Hindi ko yun nakakalimutan, Bakong. Tugon ni Lucas. Nandito pala ang anak ng dakilang mananandok. Alam mo, yan ang hirap sa mga taong nagpapakadakila. Mabilis silang namamatay. Sayang naman, hindi nagawang ipasa ng iyong ama ang kakayahan niya sa akin. E di sana mayaman ako. Sinayang ng tatay mo ang karunungan niya. Wika ni Caroman. Kung ako ang nasa katayuan ni tatay, isasama ko na lang sa libingan ng lahat ng nalalaman ko kaysa mapunta sa mga walang kwentang taong kagaya mo. Nanlaki ang mga mata ni Caroman nang marinig ang sinabi ng binata. Aba, ay talagang napakabastos ng bunganga mo. Alam mo ba kung nasaan ka? Ako ang kinikilala ng mga taga-baryo bilang pinakamahusay na manggagamot. Sa tingin mo, may magagawa ka pa? Wala na ako magagawa kung yan ang tingin mo sa sarili mo. Sa'yo na ang titulo na yan. Isaksak mo sa baga mo. Pero tignan natin kung sino ang lalapitan ng mga tao. Magaling kang magpatawa. Sa tingin mo lalapit sa iyo ang mga tao, gayong alam nila na wala ka namang kakayahang manggamot. O sige, tignan natin. Napangiti si Lucas dahil kumagat sa kanyang pain si Caroman. Matapos ng pag-uusap, kagad nang umalis ang matanda. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Roman. Mukhang umaayon ang lahat ng plano mo, Lucas, ha? Alam mo na ang mangyayari, kaya mag-iingat ka. Isang maliit na pagkakamali lang, pagdududahan ka ng mga tao. Wika ni Bakong. Pagdating sa tahanan, kinausap ni Lucas si Tatang Uyong. Siguradong may binabalak na naman ang isang yon. Kailangan mo itong pagandaan. Ano man ang gagawin niya, wag lang sanang madamay ang mga inosenteng tao dahil baka hindi na ako makapagpigil. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Huling padasal na ng mga magulang ni Lucas sa araw na yon. Kaya muling nagtipon ang ilan sa kanilang mga kakilala. Gaya ng nakasanayan, naghanda pa ng kaunting merienda ang binata para sa mga panauhin. Bumaba din sa kabundukan sina Tatang Uyong. Maraming salamat sa pagdalo, Tatang Uyong. Alam kong mahirap ang daanan ngayon pababa ng kabundukan. Ngunit dumating pa rin kayo. Wika ni Lucas.
Hindi pwedeng hindi kami dadalo, Lucas. Isa pa, alam kong kakailanganin mo ang mga ito. Tugon ng matanda. Sabay abot sa binata ng dalang bayong. Teka, mga halamang gamot to ah. Ito yung pinakuha niyo sa akin nung una mong nakita ang espiritu ng kagubatan. Oo, Lucas. Ito nga ang mga halamang gamot na sangkap sa paggawa ng pangontra sa lason. Kung natatandaan mo ang sungay ng usang nakuha mo sa sibat, gamitin mo ang pulbos nun. Ihalo mo sa lana upang makagawa ng mabisang pangbanyos. Wika ni Tatang Uyong. Bakit po ba mahalaga sa usang yun ang dahong ito? Kasi kinuha niya sa kamay ko yung halamang gamot eh. Nung una kaming magkita. Ano po bang meron, Tatang? Tanong ni Lucas. Ang mga halamang gamot na yan, matatagpuan lamang doon sa mismong gubat na pinaglalagyan ng espiritu ng kagubatan. Siya at ang nakita mong amumongo ang siyang nangangalaga sa mga halamang gamot na ito. Hindi panganib ang dala ng amumongo sa mga tao kung hindi ka baliktaran. Ang totoong pakay ng mga mangaso, hindi mga hayop, kung hindi ang mga daong ito. Pagpapaliwanag ni Tatang Uyong. Habang nag-uusap ang mga ito, biglang dumating ang isa sa mga taga-baryo. Humahangos na tila ba hinahabol ng kung ano. Hindi ito makapagsalita ng maayos dahil halos habulin ito ng kanyang hinga. Huminahon ka. Ipaliwanag mo kung ano nangyari. Tanong ni Lucas. Kailangan ko ng tulong mo, Lucas. Yung anak ko bigla na lang bumagsak eh. Kumakain lang kami ng hapunan, tapos bigla na lang siyang tatumba. Makiusap, puntaan mo ang anak ko. Tugon ng lalaki. Isa ito sa mga kakilala ni Mang Sendo. Madalas nakakasabay sa inuman. Nagtaka si Tatang Uyong kung bakit sa halip na dali ng bata, si Lucas pa ang ipinatawag nito. Sadali lang. Bakit hindi mo na lang dinala ang bata dito? Nagsayang ka lang ng oras sa pagpunta. Kung dinala mo ang bata, dinalapatan sana kagad ng lunas. Wika ni Tatang Uyong. O nga naman, bakit hindi mo dinala ang bata dito? Hindi ko alam, pero hindi na namin mahawakan ang katawan ng anak ko. Sa tuwing hawakan ko kahit anong parte ng katawan niya, sumisigaw yung bata sa sobrang sakit. Tugon ng lalaki. Nagpa siyang lumakad si Lucas. Habang nasa daan, pinag-usapan nila ang nangyayari sa bata. Ang kasong ito, hindi pangkaraniwan. Isa itong uri ng lason, Lucas. Naapektuhan ang balat nito, ngunit ang totoo, nasa isip lang ng biktima ang sakit. Wika ni Tatang Uyong. Ayon pa sa matanda, minsan ang nahawakan ni Mang Sendo ang ganitong uri ng kaso. Matagumpay niya itong nagamot. Kung ganon, walang nangyayari sa katawan ng pasyente. Isipan ng pinupunteriya ng kung anong inilagay sa kanya. Tanong ni Lucas. Tama ka, Lucas. Ngunit nakakamatay pa rin ang ganitong uri ng panlalason. Dahil habang tumatagal, hindi nakakayanin ng pasyente ang sakit na para bang pinakukuluan ka ng buhay. Kalaunan, gugustuhin mo na lang na magpakamatay. Tugon ni Tatang Uyong. Hindi naman kalayuan ang bahay ng pasyente, kaya mabilis na nakarating sina Lucas. Kung ganun, paano po natin gagamutin ang isang to? Tanong ni Lucas. May kung anong dinukot si Tatang Uyong sa kanyang bulsa. Inabot ito sa binata. Hindi ko akalain na magagamit pa natin ang bagay na ito. Wika ni Tatang Uyong.
habang ipinapakita kay Lucas ang hawak. Hindi ba yan yung dagta ng puno na kapag hinalo sa insenso, may hilo ang sino mang makakalanghap? Tanong ni Lucas. Tama ka. Ito nga ang bagay na yon. Gamitin mo para makatulog ang pasyente at doon tayo magsisimula sa paggagamot. Wika ni Tatang Uyong. Ngunit isa pang problema ang naisip ni Lucas. Sa oras sa sindihan niya ang bagay na yun, maaaring kumalat ang amoy sa paligid at maapektuhan ang makakalanghap nito. Maging sila, hindi makakaligtas. Paano tayo, Tatang? Kapag naamoy natin ang usok, maaari din tayong mawalan ng malay. Tama uli ang iyong sinabi. Eto, nguyain mo ang daong ito. Huwag aalisin sa bibig ang katas. Huwag nyo ding lulunukin dahil kapag nangyari yon, mag-uunahan kayo sa palikuran. Panatiliin nyong nasa loob ng bunganga nyo ang katas sa loob lamang ng 5 minuto. Matapos nun ay pwede nyo nang iluwa. Wika ni Tatang Uyong. Kanya-kanyang nguya ang mga kasama ni Lucas. Ngunit nagtataka ang binata kung bakit hindi siya binigyan ni Tatang Uyong ng dahon. Hindi rin nagsasalita ang matanda. Inantay nito ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa, isa-isang nagbagsakan ang lahat ng nasa tahanan, bagay na ipinagtaka ni Lucas. Ano naman ang nangyari sa kanila, Tatang Uyong? Bakit sila nawalan ng malay? At saka, bakit hindi niyo ako binigyan ng dahon? Tanong ng binata. Hindi lang simpleng kaso ng laso nito, Lucas. Isa ito sa mga patibong ni Romana. Ngayon sindihan mo ang insenso. Ilagay ang dagta ng kahoy na yan. Nang sa ganun kumalat sa buong paligid ng amoy at makatulog ang mga tao. Sa ganun paraan, hindi na magagamit ni Romana ang mga taga-baryo laban sa atin. Wika ni Tatang Uyong. Paano naman po yung mga kasama natin? Nakausap ko na sina Abin, pati na rin ang kanyang anak. Maging si Ka-Indio. Kasalukuyan silang papunta sa tahanan ni Ka-Romana upang bantayan ng mga susunod na kaganapan. Ngayong gabi natin tatapusin ang laban. Iyon ay magaganap lamang sa pagitan yung dalawa. Walang kailangang madamay na inosente. Wika ni Tatang Uyong. Habang nag-uusap ang mga ito, nagpapabaga na ng uling si Lucas. Inilagay na nito ang insenso at dagta ng kahoy kasabay ng pagtatakip ng kanyang ilong. Ang lakas ng amoy ng dagta. Parang nawawalan ako ng malay, Tatang Uyong. Wika ni Lucas. May kung anong kinuha ang matanda sa kanyang bulsa. Pinalanghap ito sa binata. Biglang nawala ang antok ni Lucas. Bumalik ang kanyang wisyo. Sa oras na umepekto ang pampatulog, sisimulan na natin ang pagsalakay. Pero bilisan mo dahil 2 oras lang ang itatagal ng bisa nito. Wika ni Tatang Uyong. Kung ganon, kailangan na nating kumilos. Teka, nasaan si Bakong? Naroon na siya sa tahanan ni Ka-Romana. Inaantay na lang ang hudyat natin. Tugon ni Tatang Uyong. Sabay labas ng tahanan bit-bit ang sulo. Iwinasiwas ito ng matanda bilang hudyat. Sa kabilang dako naman, nakaabang si Ka-Indio. Nang makita ang ginawa ni Tatang Uyong, nagsimula ng kumilos ang mga ito. Rosmar, paikutan niyo ang buong paligid. Siguraduhin walang makakalabas. Ngunit huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Walang dapat makaalam na nandito tayo. Wika ni Ka-Indio. Kami na ho ang bahala, tay. Mag-iingat ho kayo dito. Tugon ni Rosmar. Matapos ay lumakad na ito para isagawa ang kanilang plano.
Pinaikutan ang mga bahay na kinaroroonan ni Carmen. Masayang nagtatawanan ang mga tao sa loob ng bahay. Walang kamalay-malay ang mga ito sa mga mangyayari. Maya-maya ay may lumabas na lalaki. Napansin ang paparating na sulo. Bago pa man ito makabalik sa loob ng bahay, mabilis na nagpakawala si Bakong ng palaso. Tinamaan ang lalaki sa leeg, dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Maya-maya pa, nakapasok na sina Tatang Uyong sa loob ng bakuran ni Carmen. Tila nakaramdam ang mga tao sa loob dahil biglang namatay ang gaserang nagsisilbing ilaw. Mukhang naramdaman nila tayo. Siguro kailangan muna nating umatras. Hindi, Lucas. Mananatili tayo dito. Lalabas ang mga yan upang harapin tayo. Tugon ni Tatang Uyong. Hindi nga ito nagkamali. Maya-maya ay lumabas si Carmen kasama ang kanyang mga disipulo. May hawak na itak ang mga ito. Ang ilan sa kanila ay may mga baril. Sinong nandyan? Magpakita kayo! Wika ni Carmen. Matapos ay sinindihan nito ang hawak na sulo, dahilan para magliwanag ang paligid. Nakita nito si Tatang Uyong at Lucas, nakatayo sa kanilang harapan. Sa wakas lumabas ka rin sa lungga mo. Wala ka talagang kasing duwag, Roman. Bakit hindi ka lumaban ng harapan? Kanino ako lalaban ng harapan? Sa'yo? Sa tingin mo karapat dapat ka? Bakit hindi mo patunayan nang malaman natin? Ang lakas ng loob mong bata ka. Hindi porket anak ka ni Sendo, iisipin mo na magkasing lakas tayong dalawa at kasing lakas ka ng tatay mo. Malayong malayo ka sa iyong ama. Sayang nga lang, nung araw na pinatay ko sila ng nanay mo, wala ka doon sa lugar. Maswerte ka pa rin. Tugon ni Carmen. Bagay na nagpasiklab ng galit ng binata. Ngunit nanatili itong kalmado. Kung naroon ako ng araw na yon, hindi na mangyayari ang pagharap nating dalawa. Dahil sisiguraduhin ko, hindi ka makakalabas ng buhay sa bakura namin. Gaya ng mangyayari ngayon. Wala ni isa sa inyo ang makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Tugon ni Lucas. Bakit ba sa palagay mo, siguradong sigurado ka sa mga sinasabi mo? Ano ang ipinagmamalaki mo? Alam mo, kaysa inaaksaya mo ang oras sa pakikipag-usap sa akin, bakit hindi mo na lang tignan ang nangyayari sa bayan? Napalingon si Lucas. Bagyang napangiti dahil wala naman itong nakikita. Ano ba ang ibig mong sabihin? Wala naman ako nakikita. Kung ano man ang ginawa mo, mukhang hindi gumana. Tugon ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Carmen dahil wala ngang nangyayari sa bayan. Siguro inaasahan mong sa mga sandaling ito, nagkakagulo na ang buong bayan. Pasensya ka na ha. Alam ko ang kilos ng mga taong kagaya mo, Romana. Kahit na biyasa ka sa palipadhangin na lason, may kaunti din akong nalalaman para kontrahin ito. Wika ni Tatang Uyong. Kahit kailan talaga, lahat kayo ay sakit sa ulo. Hindi ko alam kung bakit ang hilig niyong makialam sa mga bagay-bagay. Inangkin niyo na ang mga kabundukan. Malinaw naman na hindi rin sa inyong lugar na yon. Sa usapin ng ari-arian, kaming mga katutubo ang unang nanirahan sa lupain ito. Baka hindi ka nagbabasa ng aklat. Aklat ng kasaysayan, kaya mangmang ka. Bago pa man dumating ang mga kauri mong kayubanggi, kaming mga negrito
ang naninirahan sa kabundukang ito. Wika ni Tatang Uyong. Bagaman lumaki sa kabundukan at hindi nakapag-aral sa syudad, hindi naman maitatanggi ang taglay na talino ng matandang katutubo. Hindi lang sa akin ang atraso mo, Karuman. Nakarating na rin sa kaalaman ng mga katutubo na ikaw ang nagpautos na hulihin ang lalaking usa na naninirahan doon sa kagubatan. Oo, tama ka. Ako ang nagpautos na hulihin ang lalaking usa dahil gusto kong makuha ang kanyang mga sungay. Alam ko na merong kakaibang kakayahan ng mga yon, nakapagpapagaling ng anumang sakit at may pagbibili sa malaking halaga. Pero nakialam na naman ang mga katutubo. Wika ni Karuman. Ang sabi nga nila, ang isda ay hindi mabibingwit sa buntot. Ikaw na mismo ang naglagay sa sarili mo sa kapamakan, Romana. Hindi ko papalampasin ang paglapastangan mo sa espiritu ng kagubatan. Wika ni Tatang Uyong. Ang dami mong sinasabi. Ang lakas ng loob niyong sumugod dito. Anong magagawa ng dalawang katao? Oo nga naman. Ano naman ang magagawa ng dalawang katao? Bakit hindi ka tumingin sa paligid mo, Karuman? Tugon ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Karuman dahil wala itong kamalay-malay. Isa-isa nang bumagsak ang kanyang mga tauhan. Nang ibaling nito ang tingin sa binata, nakita niyang naglalakad palayo si Tatang Uyong. Ngayon, literal na 2 tao na lang ang naiwang nakatayo. Lucas, sige na, ikaw na ang bahala sa taong yan. Mga walang ya kayo. Anong ginawa niyo sa mga disipulo ko? Wala na sila. Kaya sa pagitan na lang natin ang labang ito, Karuman. Wala ka na ring matatakbuhan pa. Kung hindi mo pa rin napapansin, napapaligiran tayo ng pinaghalong puwersa ng mga katutubo at rebelde na gustong-gustong patayin ka. Kaya huwag ka nang magtatangkang tumakbo. 2 lang ang pagpipilian mo. Lalaban ka o susuko. Pero kahit alin man sa 2 ang piliin mo, iisa lang ang kakantungan. Yun ay pagbayaran ng lahat ng kahayupang ginawa mo. Wika ni Lucas. Bumunot ng itak si Karuman. Naglakad ito ng harapan papunta sa binata. Kung sa tingin mo, basta-basta na lang akong susuko sa'yo, nagkakamali ka. Masyado mo kong minaliit, bata. Wika ni Karuman habang sinusugatan ang sarili gamit ang hawak na itak. Unti-unting lumalaki ang katawan nito. Nagbabago ang anyo. Bigla namang nakaramdam ng takot si Lucas dahil hindi nito lubos akalain na may ganong kakayahan ng matanda. Naloko na. Ito na nga ang kinakatakutan ko. Lucas, mag-iingat ka. Hindi pangkaraniwang tao ang kalaban mo. May kaalaman sa panggagaway ang taong yan. Meron siyang ikinulong na elemento sa loob ng kanyang katawan. Wika ni Tatang Uyong. Ang kakayahang taglay ni Karuman nagmula pa sa kaalaman ng mga manggagaway. Ikinukulong nila ang iisang nilalang sa loob ng katawan at sa pilitang pinapaamo hanggang sa magamit nila ang kakayahan nito. Nalinti ka na. Paano ko lalabanan ng isang yan? Tanong ni Lucas. Bigla naman siyang hinambalos ni Karuman dahilan para magtamo ito ng kalmot. Patuloy lang na umiiwas ang binata sa atake ng kalaban. Ngunit lingid sa kalaman nito, mas matindi pa sa sugat ang kanyang natamo. Sige lang. Iwasan mo lang ang mga atake ko. Ilang sandali lang.
Epekto na ang kamandag na kumapit sa sugat mo mula sa aking mga kuko. Wika ni Caroman. Biglang umikot ang paningin ni Lucas. Pinilit nitong tumayo na maayos, ngunit tila nanghihina na ang tuhod ng binata. Tumayo ka, Lucas. Tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Wika ni Tatang Uyong. Nilingon nito ni Caroman. Walang pagdadalawang isip na sinugod. Ngunit bago pa man ito makarating sa kinakatayuan ng matanda, bigla naman nagpaulan ng bala at palaso ang pinagsamang puwersa ng mga katutubo at rebelde. Dahilan para mapatras si Caroman, dali-dali namang kinuha ni Bakong ang ama sa lugar. Paano ngayon lalabanan ni Lucas ang nilalang na yan? Wala siyang panama sa isang engkantong manlalason. Wala ka bang tiwala sa kaibigan mo, Bakong? Baka nakakalimutan mo. Siya ang pinili ng espiritu ng kagubatan. Tugon ni Tatang Uyong. Ibinaling ni Bakong ang atensyon kay Lucas, na noon ay halos hindi na makatayo ng maayos. Tignan mo ang kalagayan ni Lucas, Tay. Wala pa ba tayong gagawin? Kaunting panahon pa, Bakong. Makikita mo ang sinasabi ko. Kung akala ni Romana, nakalamang na siya. Pwes, nagkakamali ang taong yan. Wika ni Tatang Uyong. Maya-maya pa ay tuluyang bumagsak si Lucas sa lupa. Nawalan ito ng malay. Tumawa ng malakas si Caroman dahil ang buong akala nito ay nanalo na siya sa laban. Ngunit nang lapitan nito si Lucas, akmang hahawakan, isang malakas na atungal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kumaluskos sa mga punong kahoy sa paligid. Mula sa kakawyan, lumantad ang lalaking usa. Kasunod nito ang napakalaking unggoy. Nanlaki ang mga mata ni Caroman nang makita ang dalawang nilalang. Anong ginagawa ng amomongo sa lugar na ito? Wika ni Caroman habang itinatayo ang sarili. Tinignan nito si Lucas. Nakita ang lalaking usa na lumapit sa walang malay na binata. Paulit-ulit siyang inamoy. Hinarangan ng amomongo ang daan ni Caroman na tila pinoprotektahan ang dalawa. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasasaksiyan. Saka pa lamang napagtanto ni Bakong ang ibig sabihin ni Tatang Uyong. Ngayon alam ko na ang ibig mong sabihin, Tay. Kaya pala napakalaki ng tiwala mo na malalampasan ni Lucas ang labang to. Wika ni Bakong. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, espesyal ang kaibigan mong si Bakong. Walang ibang nakapagpaamo sa espiritu ng kagubatan at nakuha ang pagpapala nito kung hindi si Lucas Labag. Maging si Sendo noon, hindi nagawa ang bagay na ito. Tugon ni Tatang Uyong. Pinagmamasdan ng mga ito si Lucas habang unti-unting naghihilom ang mga sugat. Maya-maya pa ay nagkamalay na ito. Iniyoko ng lalaking usa ang kanyang ulo upang maalalayan si Lucas sa pamamagitan ng kanyang sungay. Nang makatayo na ng maayos ang binata, may kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na sisidlan na naglalaman ng pulbos ng sungay ng usa. Ibinuhos niya ito sa paligid, dahilan para kumalat ang pinong alikabok. Kahit pa pagsama-samahin niyo ang kakayahan, wala rin kayong magagawa. Hawak ko ang buhay ng mga taga-baryo at sa isang pitik ng kamay ko, mauubos sila na parang mga nilasong daga. Wika ni Caroman. Hindi ko alam kung ano ang dahilan mo at bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Pero pasensya na. Ano man ang pinanghuhugutan mo, hindi ko pa rin ito mapapayagan. At ngayon ko lang napatunayan
na sadyang mahina ang iyong utak, Karuman. Ni hindi mo lang napansin ang ginawa ko. Sa tingin mo, wala kaming ginawang paghahanda. Alam namin ang bawat kilos at plano mo, kaya inunaan ka na namin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi gumagana ang palipad hangin mong dasal kapag walang malay ang isang tao. Kaya binigyan namin ng mahimbing na tulog ang mga taga-baryo. Kahit anong pilantik ng daliri mo, wala ring mangyayari. Tugon ng binata. Ngunit hindi naniwala si Karuman sa sinabi nito. Pasensya na, pero hindi mo ko malilinlag. Wika ni Karuman. Sabay pilantik ng kanyang daliri nang biglang may sumigaw mula sa labas ng bakuran. Napalingon ang lahat. Nakita si Huno. Aray! Ang sakit na tiyan ko, pati na ulo ko. Para akong nagugutom. Lucas, may dala ka merienda? Bagyang natawa si Lucas sa ginawa ng kaibigan. Ngunit nagtataka ito kung ano ang ginagawa ni Huno sa lugar. Huno, anong ginagawa mo dito? At saka, bakit may malay ka? Yun nga dapat nga wala din ako malay Kaso dahil dito, hindi umepekto sa akin ang usok ng dagta na ginamit nyo. Hindi rin gagana sa akin yung laso na palipadangin. Pasensya na Lucas kung hindi ko sinabi sa'yo yan yung matandang yan, chewin ko yan Huwag mo sabihin sa akin Huno, nakalaban ka din namin. Tumawa ng malakas si Huno. Naglakad papunta sa kinaroroonan ni Lucas. Masama ang titig ni Karuman sa kanya, ngunit hindi ito nagsasalita. Uy! Baliw ka ba? Bakit ko naman kakampihan yung matandang yan? Alam mo, simulat sa pool, hindi naman kami nagkibuan yan. Galit sa kanya si tatay dahil sa mga pinagagawa niya. Masama talaga yung ugali niyan Kaya nga pag may pagkain ako minsan, tapos magkakasalubong kami niyan, umiiwas ako Mamaya manghingi pa yan Wika ni Huno. May inabot ito kay Lucas. Isang uri ng sisidlan na may lamang likido. Para saan naman to? Ibuhos mo sa kamay mo. At sa oras na mahawakan mo si Tio Roman, hindi na yan makakawala. Tapusin mo na ang labang to, Lucas. Nang makapagpahinga na rin yung matandang yan, masyadong galit yan sa mundo Wika ni Huno. Ramdam ni Lucas ang pag-aalala ng kaibigan sa matanda. Yan din ang balak kong gawin, Uno. Ang totoo niyan, kanina pa ako naghahanap ng paraan para mahuli siya. Tugon ni Lucas. Sabay buhos ng likido sa kanyang kamay. Malagkit ito, na tila pulot, ngunit mas malabnaw ng kaunti. Habang tumatagal, lalo itong lumalapot. Bilisan mo lang kasi mabilis matutuyo yung pandikit na yan Wika ni Huno. Matapos ay biglang tumakbo ang binata papunta sa kinakatayuan ni Karuman. Nakasunod sa kanya ang lalaking usa, pati na rin ang amumongo. Sinuwag ng lalaking usa ang matanda. Habang nasa ere, sinalo ito ng amumongo at hinampas sa lupa. Kinuha ni Lucas ang pagkakataong iyon upang mahawakan ng matanda. Dumikit ang kamay nito sa braso ni Karuman at gaya ng sinabi ni Huno, napakahirap nitong tanggalin. Walang yaka, Huno. Paano mong nakuha ang pandikit na ito? Kahit kailan, pakialamero ka talaga. Tumigil ka na, Tio Roman. Masyado nang malaki yung nadulot mong pinsala Lalo mo lang inilulukbok yung sarili mo. Labag sa kalooban ang gagawin ko. Pero kailangan mo nang tumahimik, Karuman. Dapat mong pagbayaran ng kamatayan na mga magulang ko at iba pang inosenteng nadamay mo. Masyado kang maraming buhay na pinarwisyo. Masyado kang maraming buhay na sinayang. Ano ang gagawin mo? Papatayin mo ko? Huwag mo nang patagalin. Masyado ka maraming sinasabi.
Hindi kita papatayin dahil hindi ako Diyos para magbigay ng hatol sa'yo. At isa pa, nasa mundo tayo kung saan ang batas ng tao ang umiiral. Kaya hahayaan ko na ang mga otoridad ang magbigay sa'yo ng kaparusahang nararapat. Wika ni Lucas. Inilapat nito ang isa pang kamay sa noo ng matanda. Laking gulat ng lahat dahil nagliwanag ang paligid dahil sa pulbos na isinaboy ng binata. Alam ni Tatang Uyong ang ginawa ni Lucas. Ginamit nito ang pulbos ng sungay ng usa upang tanggalin ang kakayahan ni Caroman. Mas masakit pa sa kamatayan ng ipinataw na parusa ni Lucas sa kanya. Tinanggal nito ang kakayahan ni Romana na gumamit ng anumang orasyon. Sa makatuwid, wala nang kapangyarihan ng taong yan. Isa na lang siyang pangkaraniwan kagaya natin. Wika ni Tatang Uyong. Ilang minuto pa ang nakalipas. Humupa ang liwanag sa paligid. Gumaling ang sugat ng lahat ng naroon. Natanggal ang kamay ni Lucas sa braso ng matanda. Wala ka nang magagawa, Caroman. Kaya huwag ka nang manlaban pa. Harapin mo ang parusa sa lahat ng ginawa mo. Wika ni Lucas. Hindi nakapagsalita si Caroman dahil sa sobrang panghihina. Mukhang nasukol mo na ang puno. Ngunit hindi pa tapos ang laban, Lucas. Nagkalat sa paligid ng ilan sa kanyang mga disipulo na maaaring hindi pa alam ang pagkatalo ng kanilang pinuno. Kailangan silang mapigilan. Huwag ko kayo mag-alala, Tatang Uyong. Kaming dalawa na ni Bakong ang bahala doon. Sandali lang, huwag mo kong kalimutan. Maraming salamat sa inyo. Kung handa na kayo, lalakad na tayo. Kailangang maikot ang buong bayan at mapigilan ang mga disipulo ni Caroman bago pa sumikat ang araw. Huli na ang lahat para gawin pa yan. Sa oras na ito, siguradong kumikilos na ang ilan sa mga naiwan kong disipulo. Ang sabi ko sa inyo, sa huli, magtatagumpay pa rin ang kasamaan. Wika ni Caroman. Hindi na ito pinansin pa ni Lucas. Sa halip ay nagpatuloy na ito sa pupuntahan. Bumalik naman sa kagubatan ang dalawang nilalang. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kung hindi kayo dumating, malamang wala rin kaming pag-asang manalo. Wika ng matanda sa dalawang espiritu ng kagubatan. Tingnan mo nga naman. Sinong mag-aakalang masasaksiyan ko ang ganitong bagay? Sa buong buhay kong pananatili sa kagubatan, ni minsan, hindi ko inasahang mararanasan ko ito. Maswerte ako dahil nangyari ang lahat ng ito bago pa ako kunin ng may kapal. Maraming hiwagang nakatago sa kagubatan, Indio. Tayong mga tao lang ang kusang nagsasara ng ating mga mata para hindi ito masilayan. Medyo malalim ang mga sinabi mo, Tatang Uyo. Pero gusto kong mga katagang iyon. Tama ka. Tayong mga tao ang naglalagay ng harang sa ating mga mata para hindi makita ang totoong kagandahan ng mundo. O siya, kailangan na nating dalhin ang mga taong ito sa kinauukulan. Una, punta mo si Kapitan at sabihing magdala ng otoridad dito. Ikaw nang bahalang magpaliwanag. Wika ni Tatang Uyong. Matapos silang isuko sa mga otoridad ang pangkat ni Caroman, ipinaliwanag ng matanda ang ilan sa mga detalye ng pangyayari. Napag-alaman ng mga ito, matagal na ring humahanap ng tiyempo ang kapulisan para mahuli si Caroman at kanyang mga disipulo dahil may usap-usapan na nagtatayo ito ng isang kulto. Samantala, sina Lucas naman ay patuloy na ginalugad ang bayan para hanapin ang mga naiwang disipulo ni Caroman.
Nakahinga ng maluwag ang mga ito dahil wala namang nangyaring masama sa kapaligiran. Nakita nilang naglalakad ang 4 na katao papunta sa kanilang direksyon. Pinahinto ni Rosmar ang mga ito upang tanungin. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Tapos sa ganitong oras ba? Wika ni Rosmar. Napagutusan lang kami ni Supremo. Ikalat daw sa paligid yung pulbos na to. Alam namin nakakalason kaya hindi namin tinuloy. Pati kami mapapahamak kapag ginawa namin yon. Tugon ng lalaki. Mabuti naman at napagtanto niyong mali ang gawain niyo. Kami na ang bahala sa laso na yan. Nga pala, malaya na kayo. Huwag na kayong bumalik sa tahanan ni Caroman. Nahuli na siya ng kapulisan. Wika ni Rosmar. Natuwa ang mga kalalakihan sa sinabi nito. Dito napag-alaman nila Lucas na sa pilitang pinasapi ni Caroman ang mga kalalakihang iyon sa kanyang samahan. Tinatakot niya ang mga ito na papatayin ang kanilang mga kaanak sa oras na hindi sundin ang kanyang pinag-uutos. Hayop talaga ang Caroman na yan. Pero mabuti na lang at nagawa mo siyang talunin, Lucas. Wika ni Elias. Hindi lang naman ako ang tumalo sa kanya, Elias. Tayong lahat. Dahil sa tulong niyo, nagawa nating pigilan ang mga balak ni Caroman. Sige na, mahaba pa ang oras bago mag-umaga. Ikutin pa natin ang paligid. Baka may mga naiwan pang disipulo si Caroman. Wika ni Lucas. Ngunit kinumpirma ng mga kalalakihan na nakasalubong nila na wala ng ibang kasapi sa lugar. Silang 4 lang ang napag-utusang isagawa ang planong panglalason sa bayan. Magsipagbalik na kayo sa sarili niyong pamilya. Paniguradong nag-aalala sila sa inyo. Sige na! Wika ni Rosmar. Nagpaalam na ang mga kalalakihan. Nagpatuloy sa pag-ikot ang 4 hanggang sa sumikat ang araw. Laking pasasalamat ng mga ito dahil walang masamang nangyari sa mga tao. Nagpa siyang bumalik ang pangkat sa tahanan ni Lucas. Pagdating nila, naroon sina Tatang Uyong at ang iba pang kasama. Masayang sinalubong ng mga katutubo ang binata. Nag-alay ng sayaw pandigma ang mga ito bilang paggunita sa kadakilaang ginawa ni Lucas. Alam kong kahit hindi ka namin kakulay, isa ka sa amin, Lucas. Nalanalay sa ugat mo ang dugong mapagkalinga sa kalikasan. Kaya ipinagmamalaki ka naming mga katutubo. Maraming salamat po, Tatang Uyong. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Gagampanan ko ng maayos ang aking tungkulin bilang sunod na mananandok. Huwag mong kakalimutan na nasa tabi mo ang mga espiritu ng kagubatan. Sila ang gagabay sa iyo kung kakailanganin mo ng tulong, Lucas. Wika ng matanda. Matapos ang kasiyahan, nagpa siya si Lucas na mag-ikot sa baryo upang tignan kung may mga napinsala si Caroman. Ginamot niya ang mga ito. Laking pasasalamat ng mga kababaryo dahil kahit nawalan ng isang mahusay na mananandok, nagkaroon naman ito ng kapalit sa katauhan ni Lucas. Gaya ng pinangako ng binata, itinuloy nito ang simulain ng kanyang ama. Naging katuwang ng binata ang pinsang si Elias upang mapakinabangan naman ang mga aral na natutunan nito sa kanyang ama. Samantala sina Ka-Indio at ang mga rebelde ay bumalik na sa kuta dahil mas kabisado nila ang kagubatan. Binigyan sila ng katungkulan ng pamahalaang bayan na maging tagapagbantay ng kabundukan. Para kay Indio,
Isa itong malaking karangalan, ngunit lingid sa kalaman ng matanda na mas malaking biyaya ang ipagkakalob sa kanya ng kalikasan. Sa paglipas ng mga taon, muling nagbalik ang sigla sa kagubatan sa bahaging iyon ng probinsya. Ipinagbawal ang pangangaso at pagpasok sa lugar kung ang layunin ay manghuli ng hayop at manguha ng mga halaman na doon lamang matatagpuan. Samantalang si Lucas naman, lalong nakilala sa kanilang lugar, pati na rin sa karatig probinsya. May ilang katao ring naturuan ng kanyang pamamaraan, dahilan para lumaganap muli ang kaalaman sa panggagamot. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng sariling pamilya si Lucas at gaya ng ginawa ng kanyang ama, itinuro nito sa anak ang lahat ng nalalaman. Dinala din ni Lucas ang kanyang panganay sa kagubatan. Hinayaan itong manatili sa piling ng mga katutubo na noon ay pinamumunuan na ni Bakong. Nakita ni Lucas ang malaking potensyal sa kanyang anak. Kaya naman, kumpiyansa ito na susunod sa kanya ang paslit. Ilang taon pa ang lumipas. Sumapit na ang dapit hapon ng buhay ni Lucas. Nasa hustong gulang na din ang anak nito. Kaya naman buong tiwala niyang ipinasa ang buong puwersa ng kanyang kakayahan kay Isaias. Gaya ng ama, taglay ni Isaias ang disiplina ng isang totoong manggagamot, ang pagtulong sa kapwa ng walang iniintay na kapalit. Minana din ito ang katangian ni Lucas, mapagkalinga sa kalikasan at mga hayop, dahilan para piliin ito ng espiritu ng kagubatan para gabayan. Nagpatuloy ang henerasyon ni Lucas sa pamamagitan ng anak. Kalaunan ay nakarating ang pamamaraan ng pananandok sa lahat ng panig ng bansa. Iba-iba man ang katawagan at maaring nabago na ang mga pamamaraan. Iisa lang ang kaalaman na pinag-ugatan ng lahat. Sa kasalukuyan, may ilang taong nagsasagawa ng pananandok. Sinasabing mula sila sa saling lahi ni Lucas. Ang pinanggalingan ng kwentong ito ay direktang tagapagmana ng kilalang mananandok na minsan ay nabiyayaan ng kapangyarihan na gamitin ang pambihirang kakayahan ng kalikasan sa panggagamot. Sa hinaba-haba ng henerasyong pinagmulan, hindi pa rin nawala sa kanila ang tradisyon ng pananandok, lalong-lalo na ang paggamit sa pinulbos na sungay ng usa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Syempre hindi tayo mauubusan ng mga kwento. Abangan pa ang mga susunod na storya dito sa ating channel. Maraming salamat. Paalam.